Breaking news, Philippine Air Force magdi-deploy na ng mga jet fighters sa West Philippine Sea para bantayan ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. China gulat na gulat dito. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Germany, ipinagdiinan nito na ipagtatanggol ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa anuman mga banta ng China sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan. Kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon sa mga ulat, ang House Speaker na si Martin Romualdez ay nagmungkahi umano para sa mas pinatibay na presensya ng mga fighter jet ng Philippine Air Force sa Palawan. Ito'y bilang tugon umano sa mga pangyayari sa West Philippine Sea, kabilang na ang mga insidente ng water cannon at kolisyon sa pagitan umano sa isang barko ng China Coast Guard at isang barko ng Philippine Coast Guard na malapit sa Ayungin Shoal. Kung kinakailangan ang deployment ng mga eroplano, handa silang mag-deploy ayon umano sa Philippine Air Force. Ayon pa nga rito, ang mga pangyayari sa West Philippine Sea ay nag-udyok umano na mungkahi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kabilang na mga insidente na naganap sa West Philippine Sea na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang mga insidenteng ito ay nagbanta sa regional phase to stability na nag-udyok kay House Speaker Martin Romualdez na magsalita laban sa mga aksyon ng China. At ayon pa dito, sinabi pa umano ni House Speaker Martin Romualdez na mas lalo pang susuportahan ng Kamara ang plano ng modernisasyon para sa Armed Forces of the Philippines at ang ating Philippine Coast Guard. At ayon pa dito, ang Pag-asa Island ay ginawa niyang pinakamataas na opisyal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa isang teritoryo ng Pilipinas. Ito ay nagpakita ng kanyang pagsuporta at advocacy para sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng pag-deploy ng mga jet fighter ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea ay upang palakasin ng seguridad at depensa ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Ito'y bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na ipahayag ang kanilang soberanya at ipagtanggol ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Ang pag-deploy umano ng mga jet fighter ay naglalayo magkaroon ng mas malakas na kakayahan sa pagbabantay at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ay upang matugunan ang mga hamon at panganib na maaaring nagmula sa ibang mga bansa na may mga territorial claim sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan umano ng pagpapalakas ng presensya ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea, layunin din nilang magpadala ng mga mensahe ng determinasyon at pagiging handa ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at karapatan sa nasabing lugar. At ayon pa nga rito, ang mga jet fighter ay may kakayahan umano na magpatrolya at magmonitor ng malalaking bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Maaari nilang matukoy ang mga kilos at aktibidad ng ibang mga barko at eroplano na maaaring magdulot ng banta o panganib sa seguridad ng bansa. At ayon pa dito, ang pagkakaroon ng mga jet fighter sa West Philippine Sea ay nagpapakita umano ng determinasyon at kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ito ay maaaring magdulot ng deterrent effect sa mga bansa na may territorial claim sa West Philippine Sea at maaaring nagpapadala ng mga potensyal na pagsalakay o pagsalakay. Ayon pa dito, ang mga jet fighter na may kakayahan sa mabilis na pagtugon sa mga krisis o mga sitwasyon na nangangailangan ng agarang aksyon, maaari silang magamit upang magresponde sa mga emergency situation tulad ng pagtugon sa mga incursion at pagsalakay ng ibang mga puwersa sa teritoryo ng Pilipinas. Ang mga jet fighter na nagbibigay ng kakayahan sa Pilipinas na mapanatili ang superiority sa West Philippine Sea, ito ay mahalaga upang maprotektahan ang mga teritoryo at mapigilan ang mga potensyal na banta mula sa hangin. Sa pamamagitan umano ng mga ito, ang mga jet fighter ng Philippine Air Force ay naglalayon magbigay ng mas malakas na seguridad at proteksyon sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga rito, sinabi umano ni House Speaker Martin Romualdez, meron tayong 12 fighter jet sa mga Basa Airbase sa Pampanga. Baka pwede umano destino ang 2 o 3 sa mga ito para makapagpatrolya ang Philippine Air Force at iba pang lugar sa palibot ng Palawan. At ayon naman dito, sang-ayon naman umano ang hipi ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos sa plano umano ni House Speaker Martin Romualdez. At ayon pa nga umano, nakakapagpapalakas umano ng loob yung pagnandyan ng mga eroplano pagdigma
ng Philippine Air Force, sabi umano ng grupo ng mga mangingisda mula kay Albulan, Palawan. Maging si Palawan District Congressman Jose Alvarez ay suportado ang gusto ni House Speaker Martin Romualdez. Sa survey ng Okta Research noong Nobyembre 2023, maraming Pilipino ang gusto na mga mas agresibong aksyon ng militar sa West Philippine Sea. Napakaganda po mga kababayan ang iminungkahi umano ni House Speaker Martin Romualdez para maprotektahan ang ating mga teritoryo at mabantayan umano ang mga mangingisdang Pilipino sa anumang banta ng mga dayuhan na pumapasok umano sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Dahil sa ngayon, alam naman natin na pagiging agresibo na ang mga aksyon umano ng China sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Bao de Masilok ay pinupugaran na umano. Ang Bao de Masilok ay isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Subalit ito ay inaangkin umano ng China na kanila umano ito teritoryo. Kaya dapat lang napalakasin pa umano ng ating gobyerno ang pagbabantay sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea at mapangalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, binigyan din umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Martes ang kahalagahan ng ligtas at pagdaan sa South China Sea na nagsasabing libre at bukas na daluyan ng tubig ay nakikinabang hindi lamang ang Pilipinas kundi sa buong mundo. Kailangan umano kilalalin ang South China Sea, ang humahawak sa 16% ng kalakalan ng buong mundo. At ayon pa dito, is not solely the interest of the Philippines, of ASEAN Association, of South ASEAN Nation, of Indo-Pacific region, but the entire world, sabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Press Conference kasama umano si German Chancellor sa Berlin. Ayon pa dito, ang dahilan kung bakit ito ay isa sa lahat ng aming mga interes na itinakda, ito'y bilang isang ligtas na daanan para sa mga internasyonal na komersyo na nagpapatuloy umano sa South China Sea. Ayon pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga pahayag na ito ay binanggit niya na habang walang digmaan sa South China Sea na may maalalahanin sa mga bansa dahil sa tumaas na tensyon sa pinagtatalunan karagatan. At ayon pa nga umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., napakahirap na makakita ng paraan kung isaalang-alang umano ng China ay nakapasok na sa eksklusibong sunang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng katotohanan na ang mga baseline na huli ay well established para sa mga taon na ngayon. Hindi tinanggihan umano ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang panukala na ginawa ng China para malutas ang mga isyu sa South China Sea. Ngunit question umano ng premise nito na sinusunod ng kanilang teritoryo ang inilarawan na ngayon bilang tindas line. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang tindas line ng claim ng China ay hindi kinikilala ng alimang bansa kabilang ang Pilipinas. Binigyan din niya rin na bilang Pangulo ng Pilipinas, wala siyang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Maraming salamat po dahil hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat po.